sa Diyos. Kasi ang dami mong pinapansin na maaaring mahalaga sa iyo pero hindi mo naman dadalhin yan sa langit. Di po ba? Ang una nating bigyan ng pansin ay yung mga tunay na mahalaga sa Diyos. Tignan mo ang mga blessings na binibigay ng Diyos sa iyo. Kasi madalas, hindi obvious ang blessing ng Panginoon. Ang mga problema sa pera, relationship, health, hindi naman natin maaalis yan. Habang buhay ka, may problema. Amen? Pero ang mahalaga, buhay ka. Ang mahalaga, lumalaban ka. Ang mahalaga, masaya ka. Ang mahalaga, nagmamahal ka. May nagmamahal sa'yo. Di po ba? Focus on what is truly important in your life. But secondly, hold on to good experiences and kind people. Capture, enjoy, joyful, happy experiences. Leave the bad experiences outside the picture. Isipin mo palagi yung mga nakakapagpasaya sa'yo. Isipin mo palagi yung nakakapagpabuti sa puso mo. Treasure these good and joyful experiences. Kapag malungkot ka, balikan mo lang yung mga masayang alaala mo. Marami yan, di po ba? Pero natatakpan lang sa ating lungkot. Dapat nga yung mga pangit, silang nilalabas natin sa ating paningin eh. Pero bakit kung ano yung pangit, yan yung tinitignan mo. Buti pa nga po sa Facebook, sa internet, binibigyan tayo ng warning kapag sensitibo, hindi maganda yung mapapanood mo. Binablur niya. Pero ikaw naman, pilit mong gustong tignan, makita, na kapatid. Kaya lalo ka nalulungkot kasi palagi mong tinitignan ang lungkot mo. Amen? Lalo kang malulungkot kung hindi mo babalikan yung mga masayang alaala ng buhay mo. Oo, maaaring wala ka ng magulang, kamatayan ka ng minamahal, kahit na marami kang utang, balikan mo pa rin yung mga masasaya na alaalang nagbibigay ng tuwa sa iyong kalooban. Maganda nga, subukan niyo po, buksan niyo ang inyong mga cellphone, maglinis kayo, magbura kayo ng mga video o picture na wala naman talagang halaga. Sabi nga ng ating Panginoon, maglinis ka sa loob at magiging malinis din ang labas. Nag-uumpisa ang lahat sa ating loob. Iwan nyo lang yung mga magagandang picture, yung mga magagandang memories na makakapagpangiti sa iyo. Kaya nga po, ang ganda no, nung unang panahon, isipin nyo, nung wala pang mga cellphone, digital camera, hindi ka naman mag-aaksaya ng kakapicture eh. Kasi limitado lang yung film mo. Dahil kakaunti lang yung pwede mong kunin, i-capture, ano yung mga madalas na bibigyan mo ng pansin. Yung mga tunay na mahalaga, tunay na magaganda. At yun lang yung papadevelop mo. Eh ngayon, dahil unlimited na po, no? Kahit ano, picture tayo ng picture, click lang tayo ng click. Ano po ang resulta? Ang dami nating basura sa loob ng ating mga cellphone. Hindi kaya puno na rin ng basurang alaala ang iyong isip, ang iyong puso. Makalimutan po natin ang ating buhay, limitado lang, kakaunti lang, maiksi lang. Ganyan din sa ating isip, limitado lang ang ating alaala. Bakit mo pag-aaksayahan ng panahon ang mga bagay na nagpapalungkot sa iyo? Kahit naman po ang Panginoon, pag may naninira sa Kanya, pag ayaw siya nung ginagawa niya, umaalis siya, iniiwan sila, hindi sila inaalala. Kasi ayaw niyang masira yung kanyang kapayapaan eh. Pag nalilito ka, kapatid, manatili ka sa iyong mga alaala na napakasaya na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. But third, grow from your bad experiences. Develop from the negatives. Napansin niyo po ba, yung mga picture natin, bago lumabas yan, dadaan muna sa tinatawag nilang dark room. Mula dun sa madilim na silid, dyan po nagdi-develop ng mga magagandang larawan. Ganyan din po sana gawin mo sa iyong pagkatao, kapatid. Kung nasa madilim kang yugto ng iyong buhay, daanan mo lang. Huwag kang tatambay dyan. Kasi may lalabas pa rin naman mga magagandang larawan. Diyan sa iyong pinagdadaanan. Sabi rin ni Jesus, kahit na mga hipokrito, may matututunan ka sa kanila. Learn from your enemies so you can grow from your bad experiences. Take lessons from difficult and bad people in your life. Matuto kang tanggapin ang mga negatibo sa iyong buhay.
Hindi naman pwedeng puro liwanag lang eh. Di po ba? Kailangan mo rin ng dilim sa iyong buhay. Kasi sa dilim, diyan tumutubo ang tinatanim mo. Kung walang dilim, matutuyo. Ano man ang tinatanim natin? Di po ba? Kaya nga mag-ingat ka sa kung ano ang tinatanim mo sa kadiliman ng iyong buhay. Kahit na madilim ang buhay mo, pwede ka magtanim ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagmamahal. At yan ang makikita mong tutubong grasya sa iyong buhay. Mag-ingat kapag ikaw ay nasa kadiliman, baka ikaw ay mawala. Pero kahit na madilim ang iyong buhay, ang mabuting balita, kasama mo ang Diyos. Humawak ka sa kanyang liwanag. Amen? But fourth and last, if things do not work out, try again. Kapag nadapa ka, tumayo ka. Kapag naligaw ka, bumalik ka. Kapag nabigo ka, sumubok ka muli. Kapag napapagod ka na, magpahinga ka lang. Pero wag na wag kang susuko. Walang ibang makakatalo sa'yo kung hindi ikaw lang eh. Sinong kalaban mo? Ang ibang tao? Hindi. Ikaw. Sarili mo. Yan ang kalaban mo. God gives us a lot of chances in our life. Habang buhay ka, di pa tapos ang kwento mo. Habang humihinga ka, may paraan. Never say never. Amen? Kapag kumukuha tayo ng picture sa camera, kapag malabo, anong gagawin natin? Hindi, mag-picture ka ulit, mag-click ka ulit, hanggat makita mo, maliwanag na, maganda na, nakasentro na, pangit na larawan ng iyong buhay ay hindi pa katapusan. Amen? Your wrong decisions are not a life sentence. Do not allow your bad choices to hold you back. Kasi kaya gulong-gulo ang isip mo. Kasi buhay ka pa rin sa nakalipas eh. Inuungkat mo kung ano yung tapos na. Kung ayaw mo yung nangyari, di palitan mo. At least natuto ka na. Kapag nag-uumpisa tayo, di naman tayo nag-uumpisang zero eh. Kapag nag-uumpisa ka galing sa iyong kabiguan, nag-uumpisa ka mula sa karanasan. Kaya nga, kaya mo mag-improve, kaya mo mag-develop, kaya mo mag-grow. Walang ibang makakapigil sa iyo kung hindi ikaw lang. Hindi mo kailangan tiisin ang sitwasyon mo, kapatid. Kung ayaw mo naman talaga, magsipag ka lang na magsipag, aahon ka din. Magmahal ka, magpatawad ka, magiging masaya ka din. Umasa ka, manalangin ka, magiging payapa ka din. Tandaan mo, naniniwala ang Diyos palagi sa iyo. Amen? Sana naman, maniwala ka sa sarili mo. Makakagawa pa rin naman tayo ng mga magagandang larawan sa ating buhay, sa pagbutihan lang natin. Manalig tayo palagi sa Diyos. At ibigay mo lahat-lahat ng makakaya mo sa Diyos, ibabalik niya sa iyo. Mas mabuti, mas maganda, sobra-sobrang grasya. Amen.